Ang mananalaysay na walang intro. Puro lamang halakhak. Sige at magkwento. Captain Kokak. Bago po natin simulan ng kwento ay inaanyayahan ko po kayong makinig sa aking kapatid sa larangan ng pagsasalaysay na si Pinoy, Kilabot at Misteryo. Dekalidad po ang mga kwento sa kanyang channel. Kadalasan po ng mga kwento niya ay base sa totoong buhay. Pagkatapos po ng kwentong ito ay agad na pakidalaw ang channel niya. Mag-subscribe at kalembangin ang maliit na kampana para hindi kayo magminti sa mga ilalabas niyang mga kwento. Pinoy, Kilabot at Misteryo. Ilalagay ko na lang po ang kanyang link sa description box. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwento. Limang buwan ang nakalilipas buhat nang mapadpad kami ng kaibigang kong si Raul sa islang iyon. Ang Isla Hubad. Tahanan ng mga kababaihang aswang na hindi nasasaplutan ng kahit anong tela sa katawan. Magaganda ang mga kababaihang iyon. Dagdag pa ang balangkinitang mga katawan nilang palaging nag-aanyaya sa kung sino mang lalaking maliligaw sa islang iyon. Subalit ang pagkagat sa makamundong pagnanasang kadikit ng pag-aanyaya ay isang kamatayang maituturing. Kagaya ng nangyari sa kaibigang kong si Raul. Ipinagkanulo siya ng sarili niyang pagkaganid sa kahubarang nakalantad at nakahain sa amin noon. Nakakalungkot man pero lumabis kasi ang kamanyakan kung kaya't dinanas niyang mamatay pagkatapos ng kaligayahan sa piling ng mga babaeng aswang ng islang iyon. Ako lang ang nakaligtas. Hindi ako pinaniwalaan ng otoridad tungkol sa mga naranasan namin sa islang iyon. Ayon pa sa mga ito ay wala namang ganoong isla sa lugar na iyon. Nagsagawa rin ng malawakang paghahanap sa bangkay ng kaibigang kong si Raul at aming bangkero. Pero ang bangkero lamang ang natagpuang buhay na nakakapit sa palutang-lutang na kawayan at piraso ng kahoy na bahagi ng aming nasirang bangka sa gitna ng karagatan. Hindi na natagpuan ang bangkay ng kaibigang kong si Raul. Ayaw nilang paniwalaan ang kwento ko. Na ginawang pagkain si Raul ng mga kababaihang aswang ng islang iyon. Sa halip ay idineklara nilang patay na ang aking kaibigan at posible raw na kinain na ng mga pating at mga isda sa dagat. 5 buwan buhat nang mangyari ang malagim kong karanasan sa islang iyon. 2 bagay ang tumatakbo sa utak ko. Una ay ang karimari-marim na kamatayang sinapit ni Raul. Hindi ko naman siya masisisi. Kahit sinong lalaki kasi ay talagang mahuhumaling lalo na at kung palay na ang lumalapit sa manok. Ang kailangan na lang gawin ng manok ay tukain ang palay. Mali. Palay na ang tumutuka sa manok. Sadyang hindi lang ako tinalaban ng pagnanasang pilit sinisindihan ng mga hubad na kababaihan ng islang iyon. Dahil siguro mataas ang respeto ko sa kababaihan. Palagi kong naiisip ang nanay ko kapag nalalagay ako sa eksenang katulad noon. Kapag lumalapit sa akin ng mga tuksong pilit pahihinain ang aking tibay hanggang sa rumupok na siya namang patitigasin ang aking pagkalalaki. Bunga ako ng kawalang hiyaan ng aking ama sa kaawa-awa kong ina. Hindi iyon inilihim ng nanay ko sa akin. May mga pagkakataon pa rin daw na binabangungot siya ng kawalang hiyaang ginawa sa kanya ni tatay. Pero nagpapasalamat pa rin daw siya dahil lumaki akong hindi katulad ng aking ama. Bagamat may naunang pamilya si tatay ay lubos naman ang pagtulong nito sa amin lalong-lalo na pagdating sa pinansyal na usapin. Sa kanya nga nang galing ang tinitirahan naming bahay at negosyong pinatatakbo namin ng nanay ko.
Inaamin ko rin naman na mabuti si tatay kung pagiging ama ang pag-uusapan. Pero hinding-hindi kayang burahin ng kanyang kabutihan ang kawalang-iyaang ginawa niya sa nanay ko na ako ang naging bunga. Kailanman ay hindi ko gagayahin ang bahaging iyon ng pagkatao ng tatay ko. Ang pangalawang bagay na tumatakbo sa isip ko ay ang babaeng aswang na pakiwari ko ay ang pinuno ng islang iyon. Bagamat naipasa ko ang pagsubok ng sinasabi nito ay nasa kanila pa rin ang lahat ng pagkakataon para ako'y maging kanilang biktima at maging lamang tiyan, nabubusog sa pagnanasa ng kahit na sinong aswang na makakain ng karne ng tao. Ang higit ko pang iniisip ay kung bakit ang pinunong iyon lang ang nakapagsasalita at ang ibang babaeng hubad na naroon ay hindi. Buhat rin ng lisanin ko ang islang iyon ay hindi nawala ang eksena kung saan dinampian ako ng magandang pinunong iyon ng mabilis ngunit mariin na halik sa labi bago mabilis na tumakbo palayo at sumuot sa kasukalan ng isla. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ng bagay na iyon ay bigla na lang akong napamura. Hindi kaya iniibig ko na ang babaeng iyon? Pero aswang siya. Hindi maaari. Pinag-isipan kong maigi ang desisyong ito. Hahanapin at babalikan ko ang Isla Hubad. Kinaumagahan din ay bumiyahe ako patungong Palawan. Wala nang pahipahinga. Inilapag ko lang sa kama ng tinutuluyang kong kwarto ang ilan sa mga gamit ko. Hindi pwedeng rumenta ng bangka kapag walang kasamang bangkero. Ang ginawa ko ay inabutan ko ang bangkero ng 80,000 at kasunod noon ay mabilis niyang pagpayag na gamitin ko ang kanyang bangka. Pero hindi iyon yung bangkang demotor na ginagamit niya sa negosyo, kundi ang personal nitong maliit na bangka na disagwan lang. Mahigit 1 oras na sagwan sa ilalim ng tirik na araw ng tanghaling iyon ay walang nagpapakitang isla na kagaya ng itsura ng Isla Hubad. Saglit akong tumigil para makapagpahinga at makabawi ng lakas. Binuksan ang bag at kinuha ang bote ng tubig at nilagok. Nirikisa ko rin ang isang supot sa loob noon na mahigit 5 beses kong ibinalot sa plastik para hindi matunaw kung sakaling mabasa. Nang masiguradong nakabalot ng maigi ay ibinalik ko iyon at pinatungan ng ilang pangbabaeng kasuotan na siyang ireregalo ko sa babaeng pakay ko. Kung iniibig ba? Hindi ko rin alam. Basta ay napapangiti ako kapag naiisip ko siya. Marahan ko rin kinapa ang isang matigas na bagay sa isang bulsa ng aking bag. Naroon pa rin iyon. Handa na ako kung sakaling magpakita ang isla. Kasabay ng pagbalik ko sa pagsagwan ay siya ring pagkubabaw ng makapal at itim na ulap sa itaas ng mismong bangkang kinasasakyan ko. Napangiti ako dahil doon. Binitawan ko ang hawak kong sagwan at buong higpit na niyakap ang aking bag saka dumapa sa bangkang nilamon ng isang higanting along inihampas ng karagatan. Gumising ka! Gising! Bakit ka bumalik rito? Isang pamilyar na boses ang gumising sa akin. Sunod-sunod na pagsamhid ang pinakawalan ko sabay suka ng tubig alat mula sa aking bibig. Mabilis akong inalalayan ng babaeng nakahubad para makatayo. Medyo mahilo-hilo pa ako noon. Kung kaya't wala akong nagawa kundi ang sumunod na lang sa kanya. Nang nagmamadali niya akong hilahin patungo sa likod ng isang malaking bato na sasapat para maikubli kami. Kakaibang kasiyahan ang nararamdaman ko noon nang masigurong nasa Isla Hubad na ako at kaharap ang babaeng nagligtas sa akin na 5 buwan nang tumatakbo sa isip ko. May kaligtasan din akong naramdaman nang mapagtanto kong yakap-yakap pa rin ng isa kong bisig ang aking bag. Bakit ka bumalik dito? Nakaligtas ka na sa unang pagkakataon. Hindi ka na dapat bumalik.
Sambit ng nakahubad na babae sabay turo ng isang maliit na bangka sa isang bahagi ng dalampasigan. Gamitin mo ang bangkang iyon para makaalis bago nila malamang may lalaki na namang naligaw sa islang ito. Dugtong pa nito. Sa halip na sagutin ang katanungan niya at sundin ang inaatas nito sa aking pag-alis ay kinuha ko ang mga damit na pangbabae mula sa bitbit kong bag at iniabot sa kanya. Isuot mo to. Sumama ka sa akin sa pag-alis sa islang ito. Pamimilit ko sa kanya habang iniaabot ang mga damit pang babae. Pero hindi ako makaalis sa islang ito hanggat aswang pa ako. Paliwanag niya. At roon nga ay naipaliwanag niya sa akin ang lahat. Ang ngalan niya pala ay Lorena. Tulad ko ay naligaw at napadpad lang din siya sa islang iyon kasama ang dating kasintahan niya. Noong araw daw na napadpad sila sa islang iyon ay napaligiran din sila ng mga kababaihang nakalantad ang kasilanan. Roon niya rin nasaksihan ang tunay na kulay ng kasintahan. Sa harap niya mismo ay tinikman ito ang samot-saring putahing ipinangangalandakan at pinagdudunggulan ng mga kababaihang iyon. Sa kalagitnaan ng pagtatampisaw ng kanyang kasintahan sa mamasamasang batis ng isa sa mga kababaihang iyon ay siya namang pagbabago ng anyo ng mga ito. Ang mga iyon ay tinubuan ng makakapal na balahibo sa buong katawan. Akmang tatagain ng isa sa mga iyon ang leeg ng kanyang kasintahan gamit ang matalas na itak ay saka naman ng pagsigaw niya ng huwag. Inagaw niya ang itak sa babae at siya ang tumaga sa leeg ng kasintahan. Dahil sa ginawa niyang iyon ay ginawa siyang reyna ng mga kababaihang iyon ng isla. Isa na rin siya sa mga kumakain ng laman ng mga manyakis na kalalakihang napapadpad at naliligaw sa islang iyon. Mga lalaking hainan mo lang ng buhay na kalamnan ay agad sasamantalahin ng pagiging babae ng mga taga-isla na ang totoong anyo ay mga aswang na sabik makakain ng laman. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagiging aswang ko. At hindi ko rin alam kung kailan ito magwawakas. Makabibigat lamang ako sa iyo kung malalantad sa labas ng islang ito na totoo ang mga kagaya ko. Ang maganda at maamong mukha ni Lorena ay nababasanan ng mga pinong luhang tumutulay sa makinis nitong pisngi pababa sa baba. Wala akong pakialam kung ano man ang sasabihin ng mga tao. Basta isasama kitang makaalis sa lugar na ito. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Ang lugar na nararapat sa iyo ay sa tabi ko. Sambit ko. Bahagya pa akong napayuko dahil sa nasambit ko. Sadyang taksil ang bibig kapag inutusan na ito ng pusong sabihin ang nararamdaman ito. Dahil sa sinabi kong iyon ay nakita ko ang pag-asa sa mga mata niya. Dali-dali niyang isinuot ang ibinigay kong kasuotang pambabae. Nang maisuot niya ang mga iyon at maikubli ang kabundukan at kalikasang marapat lamang itago sa makasalanang mga mata ay hinagod ko ng tingin ang kabuuan niya. Namasdan ko ang kanyang mga paa paakyat sa kanyang mukhang nagtataglay ng isang matamis na ngiti. Hindi kagaya noong unang makita ko siya noon na walang ekspresyong ipinapakita. Hindi totoong gumaganda ang isang babae kapag nakahubad ito. Sa halip ay mas gumaganda ang isang babae kapag nagtataglay ito ng isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Iniibig kita. Muli na naman akong ipinagkanulo ng aking bibig habang titig na titig sa maamo niyang mukha. Iniibig din kita. Buhat ng lisanin mo ang islang ito. Sapat na ang mga sinabi niyang iyon para bigyan ko siya ng marahan ngunit matagal na halik. Sa puntong iyon ay ramdam ko na. Totoong umiibig ako. Mahal ko si Lorena. Nang magbitaw ang aming mga labi ay siya namang isa-isang pagsulpot ng mga hubad na kababaihan ng islang iyon.
Nang tubuan ng makakapal na balahibo ang mga iyon ay siya namang pag-atras ko. Pumorma na rin si Lorena na animoy handang lumaban. Ako naman ay inilabas ang supot ng plastik mula sa aking bag. Binutas iyon at lumantad ang laman nitong asin. Walang ano-ano ay isinaboy ko iyon sa mga halimaw na kanina'y larawan ng magagandang babae. Napapaatras ang mga ito dahil sa ginagawa kong pagsaboy sa kanila ng asin. Ngunit may hangganan ang asin na dala ko. Napagtanto ko na lamang na ubos na ito. Mula sa bulsa ng aking bag ay inilabas ko ang isang punyal. Handa na akong lumaban. Bahala na. Sa puntong iyon ay napansin kong balisa si Lorena. Nanginginig na napako sa kanyang kinatatayuan. Hindi ako makapagbagong anyo. Hindi na ako aswang. Tinig ni Lorena. Masaya ngunit may takot at pag-aagam-agam sa kanyang boses. Siguro ay dahil alam niyang hindi siya makakalaban sa anyo ng ordinaryong tao. Mabilis itong nilapitan ng dalawa sa mga halimaw at kinapitan ng mahigpit ang magkabilang mga bisig. Patakbo kong sinugod ang dalawang halimaw para sana saksakin ng hawak kong punyal. Subalit mabilis din akong nilapitan at nahawakan ng ilan pang mga halimaw. Wala na. Kung nakaligtas naman ako noong una akong napadpad dito sa isla dahil hindi naging mapusok at mapagsamantala, ay siya namang pagtanggap ko sa kamatayang nakaabang sa akin ngayon. Dahil sa totoong pag-ibig na hinding-hindi ko kayang tanggihan. Sabihin mong hindi mo ako iniibig. Tinig ni Lorena. Pero iniibig kita. Sambit ko habang nagpupumiglas sa mga halimaw na mariin ang pagkakahawak sa akin. Magtiwala ka sa akin. Ito lang ang paraan. Sabihin mong hindi mo ako iniibig. Pagmamakaawa ni Lorena na nagpupumiglas din sa pagkakahawak sa kanya ng mga halimaw. Labag man sa kalooban ko ang pagsisinungaling at itangging iniibig ko siya, ay sumunod ako sa gusto niyang mangyari. Ibinigay ko sa kanya ng buong buo ang aking pagtitiwala. Lorena, hindi kita mahal. Hindi kita iniibig. Matapos kong banggitin iyon ay kitang-kita ko ang mabilis na pagbabago ng anyo ni Lorena. Tinubuan ito ng makakapal na balahibo sa katawan na kagaya ng mga sahalimaw na nakapalibot sa amin. Dahil doon ay binitawan siya ng dalawang nakakapit sa kanya. Lumapit siya sa harap ko. Tinitigan ko siya sa mga mata. Kung nakapagsasalita lamang ang aking mga mata ay nais nitong sabihin na iniibig ko siya ng higit pa sa aking buhay. Walang ano-ano ay hinablot niya ako sa damit. Huwag ka nang babalik dito, mahal ko. Nakikiusap akong tumakas ka. Masaya akong inibig mo. Tinig ni Lorena sa anyong halimaw, sabay buong lakas akong inihagis sa bahagi ng dalampasigan kung nasaan ang maliit na bangka. Ang kaninang dalawang halimaw na may hawak sa akin ay mabilis niyang nilaslas ang mga leeg na agad bumagsak sa lupa. Ang ibang halimaw na nagtangkang lumapit sa kinasubsuban kong buhanginan ay mabilis niyang naharang at pinagtutusok ang sikmura gamit ang bisig na tumagos hanggang sa likod ng mga ito. Nakikiusap ako. Mahal ko, iwan mo na ako. Tumakas ka na. Kasiyahan ko ang mabuhay ka. Sambit nito habang nakikipagmuno sa mga halimaw. Agad akong sumakay sa bangka at nagsagwan mapalayo sa isla. Kitang-kita ko. Halos ikamatay ko ang aking nasasaksihan. Pinagtutulungan si Lorena ng mga halimaw na iyon. Bumagsak ito sa buhanginan at pinagsaluhan ng mga halimaw ang pira-piraso nitong katawan.
Wala na ang babaeng naging dahilan para makaramdam ako ng pag-ibig. Wala na si Lorena. Wala na ring dahilan para muling magbalik sa lugar na tahanan ng mga kababaihang aswang na nakalantad ang kasalanan. Ang Isla Hubad. Okay. Bago po natin tapusin ang bidyong ito ay nais ko po munang pasalamatan ang lahat ng tumatangkilik sa bawat kwentong ibinabahagi natin. Shoutout po kay Christine Santos, maraming salamat kapatid. Jang Nancy, maraming salamat kapatid. Toink Rahikari, maraming salamat. Ma'am Aubrey Delgado, maraming salamat po. Ma'am Eraiza Miguel, maraming salamat po. Ma'am Tikya, alagaan mo po sa ni Tikya, maraming salamat po. Ma'am Janice, maraming salamat po. Ma'am Shermaine Saneo, maraming salamat po. Ma'am Nay Buenaventura, maraming salamat po. Kapatid na sa Irabon, maraming salamat po. Ma'am Teresita Sareno, maraming salamat po. Sir Mike Ocampo, maraming salamat po. Kaurixness Animation, subscribe kayo dyan, maraming salamat kapatid. Ma'am Malu Channel, subscribe kayo dyan, maraming salamat kapatid. Red Rivera, maraming salamat po sa pakikinig. Marichu Masuda na nakikinig sa Japan, maraming salamat po. Johan Shera, maraming salamat po. Princess Glad del Rosario, maraming salamat po. Rafi Songarngar, maraming salamat po. Looney Channel, maraming salamat po. Virtual Heart, subscribe kayo dyan, maraming salamat ate. Kapitan Pablo, subscribe kayo dyan. Aiza del Campo, maraming salamat po. Princess Glad del Rosario, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga bagong subscribers na tahimik lang sa mga comment section pero palaging nakikinig. Maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat rin po sa kapatid kong manunulat at mananalaysay ng Philippine horror community at sa Team Trupa na walang sawa sa pagbibigay ng suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng silent listeners na sumusuporta sa ating pagsusulat at pagsasalaysay. Hindi niya man ako mahal, pero sinisigurado ko, mahal ko kayo.